So, willing po ba kayo na dalhin siya sa pagamutan? Hindi ko maano yun eh. Po? Hindi ko masagot yung sinabi niyo. Bakit po? Nay, kailangan bilang magulang kayo po ang magdedesisyon. Kasi ang pipirma dyan, ang magulang pagdadalhin sa pagamutan. Hindi pwedeng kami ang magdedesisyon. Pero gaya ng sinabi ko, wala naman pong babayaran. Ang problema lang, yung sasakyan, pagkain sa daan, pero wala na problema doon, magagawa ng paraan. Ang gusto ko lang malaman, yung desisyon nyo po, yung assurance po, kung seryoso at desidido kayo, napapayag kayo na dalhin sa Mandaluyong sa pagamutan. Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. So, Nay, hindi naman po kami nagmamadali. Ayaw namin i-pressure kayo. So, pag-isipan nyo po maigi. Kasi bilang magulang po, yung anak nyo po, wala sa sarili po. Sorry sa word. Hindi siya makapag-decide para sa sarili niya. Kaya sa mga ganyan sitwasyon, unang magde-decide po is yung magulang. Ano po ba nangyari sa kanya? Shoota niya. Iniwan. Yung boyfriend niya, nilason pa sa Sarah. Nilason siya ng boyfriend niya. Kaya siya nagkaganyan. Nay? Ay, sino po? May ilaw tayo, Nay? Wala kaming ilaw. Wala kayong ilaw. Kumusta po kayo dito, Nay? Mabuti din, pero sinasalam namin po kapatid namin. Po? Nandiyan lang, dito lang po sa bahay. Ano po ba nangyari sa kanya? Sa shoota niya. Ano po? Naan? Iniwan. Ano po ba nangyari sa kanya? Sa shoota niya. Ano po? Naan? Iniwan. Ito, So, gaano nakatagal yung pinagdadaanan ni Sonia? Ilang taon na po? Hindi Sarah ho. Ay, Sarah. Oh. sa 2019, sakto yun. Last 2019 pa. Matagal na. Kumusta ang buhay-buhay dito, Nay? Anong hanap buhay po? Nandito lang ako, inaalagaan ko siya. Asawa niyo po? Sa bukid. Ayun ang pagkabuhayan dito. Upa-upa lang. Upa-upa. Ay, Ate Sara. Kumusta ka? Okay ka lang? Apir tayo? Apir. Sa Okay ka lang? Ako si Daddy Frankie. Pwede makipagkaibigan sa'yo? Ha? Tuntong ka, Sarah. Pagpag mo sa meeting. Anong nararamdaman ni Ate Sara? Hello? Okay ka lang? Pwede tumabi kay Ate Sara? Pwede umupo dito? sa lalaki po. Po? Takot siya sa lalaki. Bakit Parang, na-distress ata yun sa, po? sa sinta. Oh. What do you mean po? Ano nangyari po talaga sa kanya? Sinalo ko. Yung girlfriend niya. Hindi malay. Hiniwalayan siya. Tapos, Yung boyfriend niya, nilason pa sa Sarah. nilason siya ng boyfriend niya. Kaya siya nagkaganyan. Sara, okay ka lang? Ha? Okay, labat. Ilang taon na si Sara?
Ha? Ilang taon ka na, be? 20. Kaibigan ako, ah. Kumain ka na ba? Uncle ko. Di pala kamo. Asumpal ka lanangan? Ha? Ay, asumpal la. Okay. Anto may impangan mo, eh? Ha? Anto impangan ng Sara? Hmm? Ako kamo. Ano nangyari kay Sara? Ha? Ano nangyari sa'yo, be? Okay ka lang? Hindi naman siya gumagala, Nay. Dito lang siya sa bahay. Hindi umalis. Hindi umaalis. Basta umiiyak lang. Ay, umiiyak lang. Iyak, nagugulo. Nangugulo. Nagugulo. Nanggugulo. Yung gulo niya, iiyak. Iyak. Sara, Gusto namin, mapagaling. po, Pagagalingin sa pero ilang taon na? 20? Nagsimula yung sakit niya? 2019. Yung 2019. Ate Sara, gusto mong pumunta ng mamasyal? Mamasyal tayo, sama ka sa amin? Ha? Talagang mahirap siyang kausap? Hindi nagsasalita? Paano nangyari talaga? Nay, dito ka, Nay. Kwento mo nga sa akin na yung simula't paano? Ba't mo sinabing nilaso ng boyfriend? Kawawa naman. Oo, kasi nung pumunta doon, ay sumama sa kanya, tapos ganun na ang Sumama siya sa boyfriend niya. Saan sila nagpunta? Trabaho ko yan. Kuya. Saan sila nagpunta, Nay? sa Maynila, pagkatapos Ha? sa Maynila siya nakatira. Opo. Pagkatapos may pinunta na pinsan niya. Opo. Hindi ko alam kung saan yung pinuntahan. Kasama yung boyfriend sa siya. Mm-mm. Ayun. Yung tita niya, huwag ka nang aalis. Napili niya, hindi umalis mo yan. Oo. Katumaya, yung trabaho. Walang samam. Pag wala. So, sarili to. Gaano siya katagal sa Maynila, Nay? Ang tagal, Mga ilang taon po? hindi ko na alam. Hindi mo na alam. Ilang taon siya nung nasa Maynila siya? 18. 18. Tapos ngayon, 20 years old siya. So, 2 taon pa lang, bago pa lang. Bago pa lang yung sakit niya, 2 years pa lang. Hindi, ang tagal na. Mahigit na yung 1 taon na ata eh. Mahigit na 1 taon yung sakit niya. Oo. Kaya nga po, so 1 taon, bago pa lang. Hindi nyo pa nadala ng napagamot, napacheck up? Hindi. Kayong dalawa lang lagi. O ako, trabaho ko lahat dito. Kapatid ko po, Ano pangalan nyo po? Eligen. Oh. Ano po nangyari sa kapatid nyo po? Ano po, yung pumasok sa trabaho, dumating po dito, ganyan na po. Saan trabaho niyo? Sa sa Maynila po. Tapos, ganyan, dumating po dito. Gusto namin, pag-agalingin. Kasi pagod na yung tatay ko eh. Anong nangyari sa kapatid nyo po? Ganyan din, yung iniwan na syuta niya. Tapos, Iniwan. ganito na buhay namin.
gusto namin, panggagalingin. Ganitong buhay ni tatay ko. Hindi nyo pa ba siya nadala sa pagamutan? Minsan-minsan lang po. Kasi walang pera eh. Hmm. Hindi nyo dinala ng Baguio? Wala din pera din, kuya. Kasi ito lang yung buhay ng tatay ko. So gusto nyong alam nyo po, marami namang paraan eh. Tapos meron namang meron naman tayong, excuse me, gobyerno. Basta masipag lang tayong maglakad. Opo. No? Lalo na sa sa Mandaluyong, Opo. libre naman po. Lang eh. Buhay lang tatay ko, bukid lang. Tapos, siya lang po ang Ah, siya lang po yung nag-ano sa kanya. So gusto nyo talagang gumaling. Opo, tapos mayroon din yung kinakain niya, parang hindi niya siya maingay, ganun. Pagka gumaling naman na siya, wala nang problema, di ba? So ang unang isipin kung paano madala sa ospital para mapagaling. Opo, ganun. Sa Mandaluyong po, basta nadala doon, walang bayad. Opo. Oo. Ate Sara, sama ka sa amin. Punta tayo sa Mandaluyong. Ha? Sama tayo sa Mandaluyong. Ha? Ate Sara? Mahirap Po? pilitin na aalis eh. Ano po? Mahirap yung daling-dalingin. Ayaw niya. So, anong gagawin natin? Hindi naman po siya gagaling kung hindi natin siya dadalhin sa pagamutan. Hindi ko. Diba? Ganun talaga. Kasi mayroon siyang pinagdadaanan. Pero bilang pamilya, kayo po talaga yung magpupursige na dalhin siya sa pagamutan para gumaling. Kasi hindi mo mapapauo yan. Kasi nga po, may pinagdadaanan siya. Kaya, yun, kailangan natin mag-sacrifice konti. Pero pagdating sa ospital, wala naman pong bayad. Kaya, yun, may tatanong lang po ako, lalo na kay nanay. Nay, sigurado po ba kayo, Nay, gusto nyong gumaling yung anak nyo? Opo. So, willing po ba kayo na dalhin siya sa pagamutan? Hindi ko maano yun. Po? Hindi ko masagot yung sinabi niyo. Bakit po? Nay, kailangan bilang magulang kayo po ang magdidesisyon. Kasi ang pipirma dyan, ang magulang pagdadalhin sa pagamutan. Hindi pwedeng kami ang magdidesisyon. Pero gaya ng sinabi ko, wala naman pong babayaran. Ang problema lang, yung sasakyan, pagkain sa daan, pero wala na problema doon, magagawa ng paraan. Ang gusto ko lang malaman, yung desisyon nyo po, yung assurance po, kung seryoso at desidido kayo, napapayag kayo na dalhin sa Mandaluyong sa pagamutan. Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. So, Nay, hindi naman po kami nagmamadali. Ayaw namin i-pressure kayo. So, pag-isipan nyo po maigi. Kasi bilang magulang po, yung anak nyo po, wala sa sarili po. Sorry sa word. Hindi siya makapag-decide para sa sarili niya. Kaya sa mga ganyang sitwasyon, unang magde-decide po is yung magulang. Pag-usapan nyo po mag-asawa, kasama ng inyong mga anak, ate, kung anong desisyon ninyong lahat, yun po ang masusunod. Ano po? Kasi hindi po pwede si Daddy Frankie. Kami po ay magiging tulay lamang po. Tutulong lang po ako.
na kabarangay ninyo, sa abot lang ng aking makakaya. Kung papunta ng ospital, ako po, wala akong problema. Tutulungan ko po kayo. Pero yung signatory, magdidesisyon, kayo po na pamilya ni Ate Sara. Ano po? Sige. So, sana mabalitaan ko kung kailan po at kung ano yung decision ninyo. Ano po? Ano masasabi ni nanay? Iisipin ko po. Iisipin mo pa po. Mm. Sara, okay ka lang, ate? May pera ka? Hangga po. Sige, bigyan na lang kita pambiling ulam. Ha? Marunong naman. Binibigyan nyo pera, bumibili siya mag-isa? Kami na po bibili. Siya na lang. Sige. Wala, hindi naghahawak ng pera. As in, wala siya sa sarili talaga. Pero, kumakain, bigyan nyo lang ng pagkain. Kumakain. Pag maligo, Kami yung pinapaliguan. Pag mag-CR siya, nasa na po. Sa Rinural. marunong naman gumamit na Erenola. Hindi naman. Nagyan lang po sa Kaya inaalagaan talaga. Opo. Opo. Hindi pa naman siya ganun ka ma'am, dalhin lang sa yan, mabilis gumaling. May mga may mga nadala na tayo doon, may mga natulungan na tayo. 2 to 3 months, depende po sa dinadala ng pasyente. Doon natin malalam kung gaano katagal. Gagaling po yan. Lalong-lalo na pag ipag-pray natin. Ano po? Sige, sana makabalik ako dito. Nay, pagpasensya nyo, budget ni po. Ha? Budget nyo po. Sana makatulong po. Salamat. Ay, walang anuman po. Ano pangalan ulit ni nanay? Sonya. Nanay Sonia, kain ka gulay. 50 years old, ulyanin ka na. Ha? Huwag ka magpahina para sa anak mo, ha? Saan ang asawa niyo? Wala pa? Nasa buhay. Nasa bukid pa. Sige. Salamat po. Bye-bye.